ay mga pangunahing literary genre or uri ng panitikan, no? So pinag-usapan natin yung tungkol sa ano ba yung mga naalala yung mga pangunahing uri ng panitikan sa Biblia. Sige nga po, magbigay po kayo ng isa. Ano yung mga naalala nyo nung last meeting na uri ng panitikan, mga pangunahing uri ng panitikan. Yung na-discuss na po natin. Wisdom. Wisdom or anong tawag doon sa ano pang tawag doon sa panitikan na yon? Wisdom literature, no? Tama, wisdom literature. Ano pa? Salamat, Ate Gemma. Meron pa? Prophecy. Prophecy, yan. Pahayag ng propeta. Ano pa po? So, meron tayong wisdom literature at saka yung Gospel. Pahayag ng mga ng propeta. Gospel, yan, ebanghelyo, no? Yung isa sa ating mga pinag-usapan. Ano pa po? Yung nasulat ko kasi na-late ko nung ano. O, yung iba, dami na nasagot ni Ate Gemma. Ano pa po? Prophecy. Nako, pag graded recitation to, babaksak kayo, wala kayong maisagot. Wala na kayo natatandaan doon, last meeting? So, meron yung prophecy. Ano pa? Ilang beses na natin itong pinag-aralan ah. Actually, review na lang to eh. Yung pag-uusapan natin ngayon ay medyo mas advanced, no? Yung hindi masyadong pinag-uusapan. Kulang pa ng 3 kasi ang nasulat ko ano eh. 4. 4. Oh. Walo lahat yun eh. 8 po lahat yun eh. 8. Wisdom. Oo. Ano pa yung isang kapatid ng wisdom? Kasama siya doon sa ano? Universal principle. Wisdom, prophecy, gospel. Gospel, nasabi na yun kanina eh. Ano pala yun? Sa Old Testament. Ano to? Apocalyptic, pastor? Kasama ba to? Prophetic? Apocalyptic. Iba yan, iba pa yan. Pero kasama yan. Prophetic. Parang isa lang kausap ko ngayon ah. Sa Old Testament, ano yung mga nakikita nyo ng mga uri ng panitikan na natalakay natin? Kawikaan.
Kawikaan, wisdom yun eh. Wala. Old Testament. Yung psalm, ano siya? Awit. Ano pong literary genre ng awit? Hindi ko ito. Poetry po yun. Panulaan. Okay? Poetry, awit, proverbs, songs of songs, Ano pa? panaghoy. Panaghoy. Panaghoy is poetry din. Poetry. Ano pa po? Review na lang to eh. Bakit isa lang yung nakakausap ko ngayon? Kinakabahan ako sa inyo ah. Ang dali nung iba. Yung Deuteronomy, ano yan? Literary genre yan? Deuteronomy. Nako, mukhang magkailangan natin umulit ah. Balikan natin yung pinag-aralan natin last time. Paano tayo uusad eh? I-review na lang to eh. Hindi, wala pang makasagot. Isa lang nakakasagot. Anong literary genre nun? Deuteronomy. Leviticus. Ano yan? Basic na yun eh. Ano bang mababasa nyo sa Deuteronomy? Sa Exodus, ano bang meron dyan? O sige, ulitin na lang natin. Naku po. Grabe, ang haba ng lection natin last time eh. Wala kayo na pick up? Oh, number 1, historical narrative. Oh, paki-take note na po para meron na kayong idea next time. Basic to eh. Ito yung mga pangunahing literary genre. Dapat ito yung hindi nyo kakalimutan. Oh. Ito pala yung sa historical. From the word Biographical. historical. Oh. Kasaysayan. Ano bang mga halimbawa niyan na mga books? Oh. Nandyan yung Genesis kasi yung creation story, yung kwento ni Abraham, yung Exodo, yung kwento ni Joshua sa Josue, mga hari, mga gawa. Historical narrative yan. Pangalawa, law, kautusan.
Ano bang nilalaman ng Exodo, ng Leviticus, ng Deuteronomy, ng Numbers? Hindi ba part yan ng Torah na ang tawag ng mga Hudyo ay law, kautusan? Diyan mababasa yung Ten Commandments, yung mga ceremonial laws ng mga Levita sa Leviticus. Oh. Poetry, panulaan. Halimbawa dyan yung mga awit, kawikaan, awit na mga awit, panaghoy or lamentation. Wisdom literature. Sama pa rin dyan yung kawikaan, Ecclesiastes, ganun din yung Job. Job. Okay. Prophecy, pahayag ng propeta, no? Ito ay tungkol sa mensahe ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa pananaw ng mga socio-historical at political context, no? Ito ay tinuturing din na resistant literature. Bakit? Kasi sila ay madalas nagpapahayag ng reform, kalooban ng Diyos sa kasalukuyang panahon at yung haharapin nila, no, na possible nilang harapin. Madalas naghihikayat sila ng pagsisisi sa kanilang bayan, no. Laging pagtuligsa sa kasamaan, sa kawalan ng katarungan doon sa bayan ng Diyos. Kaya siya resistant literature. Okay? So yung mga books ng mga propeta ang madalas na halimbawa dyan. Meron din naman gospel. Ito yung sa New Testament. Itong gospel na to, meron tayong 4 na gospel sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, John. Mateo, Marcos, Lucas, 1. No? At ang tinatalakay ng mga librong ito ay pagsasalaysay ng buhay, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Okay? So yan yung gospel. Tapos meron din mga sulat, epistles, no? Ito ay karaniwan liham ng mga apostol sa mga simbahan o individual, no? Naglalaman ito ng mga doktrina, mga praktikal na gabay sa buhay at aral sa buhay Kristiyano, no? Para madali niyong matandaan kung alin yung epistle. Ang epistle usually nagsisimula from Romans, no? Pagkatapos ng Acts, yung Romans hanggang sa libro bago mag-Revelation. Ano yung libro bago mag-Revelation? Anong libro yun? Book of James. Ha? Hindi pala. Di ba James, Pastor? Check niyo yung Bible niyo. James Revelation. Santiago, di ba? Santiago ba yon? Hindi ba pagkatapos ni Santiago, may unang Pedro, pangalawang Pedro, unang Juan? Second and third John. Ano po yung book bago mag-Revelation? Jude pala, Jude.
Jude. So from Romans to Jude, yan, epistles yung mga yan. Okay? Tapos meron ding apocalyptic literature. Madalas pinagsasama ito sa prophetic literature. Pero meron silang pagkakaiba pagdating sa sulat. Usually, ang apocalyptic literature ay gumagamit ng mga matitinding simbolismo, no? At imahe, no? Metaphors at saka images. At madalas yung kanilang tema sa sulat ay tungkol sa hinaharap, sa wakas ng panahon, the end times, at yung tagumpay ng Diyos o yung victory, God's victory, no? Na ang lahat ng kasamaan ay lilipas, ang kadiliman ay mahahawi, at makikita na muli ang liwanag, at maghahari ang Diyos. No? Ganun usually yung tema niyan. Pag sinabing wakas ng panahon, it doesn't mean na pagkagunaw ng mundo. Pag sinabi pong wakas ng panahon, end of times, time yung pinag-uusapan, oras, panahon, no? Kunwari, sa pinaka-practical na example, kapag alas 7 na ng umaga, yan ay, pag kumain ka, yan ay almusal. No? Siguro sabihin natin hanggang 9 yung pinaka-late. Pero kapag ikaw ay kumain ng alas 11, alas 12, tanghalian na yan. No? Kasi natapos na yung oras or panahon ng almusal. Hindi mo na siya matatawag ng pang-almusal. No? Meron sinasabi yung early lunch, no, or late breakfast, yung nasa kalagitnaan, nasa pagitan, ang tawag nila brunch. 'Di ba? So, pero ibang ano rin 'yon, ibang panahon din 'yon. Pero pag lumipas na 'yon, hindi mo na rin siya pwedeng i-consider na brunch. 'Yun yung ibig sabihin ng wakas ng panahon. Natatapos yung ganong sitwasyon o kasalukuyang panahon na 'yon at papasok yung panibagong yugto, panibagong panahon. No? Ganun po yung ibig sabihin niya. Okay, maliwanag? Yan, na-review ko na po kayo At I hope na nakuha nyo na po yung mga basic pangunahin. Tapos mo na to, Pastor? Genre. Hindi pa po kasi hindi pa po natin tapos Ang hirap po mag-post ng paisa-isa. Okay po. Post ko na lang po ito after. Okay, ngayon, pag-usapan natin naman yung iba pang mga uri ng panitikan sa Biblia. Meron akong isang pina-assignment sa inyo last time, di ba? Naalala nyo ba yon? Ano yung assignment ko na yun? Yung about sa creation story. Anong literary genre yan? Particular sa Genesis chapter 1 at saka Genesis chapter 2. Meron bang nakagawa ng assignment? Mga kapatid. Tapos po. Ano po yun? Nakalimutan ko. Nako, mahirap yung nakalimutan.
So may idea? Sinong may idea? Anong literary genre yung Genesis chapter 1 at saka chapter 2? Five, four, three, Pastor Law ba yun, Law? 2. Yun yung pangunahing genre niya. Pero yung specific genre nung chapter 1 and 2, ano? Ay, Torah, Pastor, Torah. Yeah, Torah is law. Pero hindi lang siya law. Yung pinag-uusapan natin dito, yung iba pang literary genre, yung iba pang uri ng panitikan na nakapaloob doon sa mga libro na iyon. Pastor. Mythological and theological history. Ano po? Mythological and Theological history. theological history. Meron bang theological history? Pero tama yung una niyong nasabi. Ang tawag doon, myth. Okay? So, siguro, merong iba sa inyo magsasabi na, Pastor, ba't mo na sasabihin na myth? Katang-isip lang ba yun? Salita ng Diyos yan eh. So, pag-usapan natin yung myth. Ano ba talaga yung myth? Lalo na pagdating sa biblical studies. Kasi maraming tao, mali ang pag-unawa sa literary genre na ito. No? Pag sinabi mong myth, usually, ito yung mga kwento na naglalayong ipaliwanag ang pinagmula ng mundo, tao, at kaugnayan ng Diyos sa sanlilikha. Basically, ito yung mga bagay na mahirap arokin ng kaisipan ng tao. Bakit? Kasi wala namang mismong nakatuklas o nakakita first hand kung paano nag-start itong mga to. Di ba? Wala namang tao na makapagsasabi na nakita ko kung paano nagsimula yung Diyos o yung mundo. No? So paano nila gagawa ng paraan kung ikaw ay tao? Paano mo gagawa ng paraan ma-explain kung paano nagsimula ang isang bagay na hindi mo naman nakita o nasaksihan? No? At yun yung tinatawag na myth. No? Ang isang halimbawa dyan, yung paglikha ng mundo. Sa Genesis chapter 1 at saka Genesis chapter 2. Isa pang halimbawa dyan, yung sa Genesis chapter 6 to 9. Yung pagbaha sa panahon ni Noah. Even yung pagkakasala ng tao. 'Di ba? Sa Genesis chapter Genesis chapter 3, no? Yan ay mga myth. So mamaya pag-usapan natin, bakit hindi dapat isipin na katang-isip itong mga bagay na to? So, pag tinignan nyo mga kapatid, yung Genesis chapter 1, bibigyan ko kayo ng mas malalim na pagtingin dito sa bagay na ito. Pwedeng kung may Bible kayo dyan sa tabi nyo, pakibuksan sa Genesis chapter 1.
So pag tinignan nyo yung Genesis chapter 1, ito ay tungkol saan? Ang kasaysayan ng paglikha. Okay, Creation po, kasaysayan. Pastor. Ano po? Creation. Creation. Kasaysayan ng paglikha. Pero take note na hindi to kasaysayan. Hindi to history. Kasi pag sinabi mong history, it's more of bibigyan ka ng mga factual details, no? Factual details. Etong bagay na to, hindi to history. Ito ay myth. So, pag binasa nyo tong Genesis chapter 1, ano ang unang nilikha ng Diyos? Heavens. Ha? Heavens Langit and earth. Okay. Heavens and earth. Yun ba yung unang nilikha? Sigurado kayo? Ang unang nilikha, liwanag. Ayun no, verse 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Okay? So basically, sabi dito sa Genesis chapter 1, ang Diyos lumikha ng 6 na araw. At sa unang araw, nilikha niya yung liwanag. So nagkaroon ng liwanag, tapos naglagay din siya ng liwanag para sa araw, at saka liwanag para sa gabi. Okay? Tapos sumunod, yung heavens and earth, yun na sinasabi. Yung magkaroon ng maghahati, kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y maghiwalay. So meron yung mga yung himpapawid, yung kaulupan, yung langit, tapos yung tubig sa ibaba, no? Tapos sa ikatlong araw, no, ang kanya namang nilikha ay ano? Ano yung kanyang nilikha sa ikatlong araw? Federal 1 little ground. However, in 2018, Ferranti had to close for 6 months to address environmental concerns. Ano po yung ginawa ng ikatlong araw? Sabi dito sa creation story, Genesis chapter 1. Nasusundan niyo po ba ako? Vegetation, Pastor. Okay, vegetation. Pero paano muna nalikha yung vegetation? Di ba? Nilikha niya na magkaroon ng mga tuyong lupa. Kaya lumitaw yung mga lupa, tapos merong mga tubig. Dry Diba? ground. Kasi hindi ka magkakaroon ng vegetation kung walang tuyong lupa. Kasi puro yung mundo nung time na yun ay nababalot ng tubig. Yun yung sabi dito sa creation story. Okay? So yung nagkaroon na ng lupa, nilagyan niya ng mga halaman, mga vegetation, mga punong kahoy, no? Tapos sa ika-4 na araw, ano yung nilikha niya? Light. Okay? Light ba? Anong specific sa light? There will be lights in the expanse of the sky to Kasi separate light the na day. yung una niyang ginawa day 1. Araw po, araw. Araw?
Ano pa? At gabi. At gabi. Five. Araw at Correct gabi, na day. nagawa niya na yung second day. And their signs and marches and they. First day pa nga lang ayan o. Ayan o, may araw na. Tapos dilim naman, tawag niya gabi. O, ano yung fourth day? Pababalikin ko Sky. kayo sa Sunday school. Liwanag at dilim. Ano yung liwanag na yon? Ano yung bagay na yon na nagbibigay liwanag? Stars. Umaga. Stars. Kalawakan. Ano pa? Stars, ano pa? Mga between, ano pa? Ulap. Nagawa na po yung ulap. The sky to give Buwan. light. Oh, sulat nyo buwan, moon. Stars and moon yung ginawa specifically fourth day. Okay? So yung ikalimang araw, ano nang ginawa? Let the water teem with living creatures. Mga birds. Birds in the air at saka Creatures, living creatures like birds above the earth, across it. Great creatures of the sea and every living, moving thing in. okay. God bless the Tsaka yung mga isda, mga creatures sa ilalim ng dagat. No? Birds in the air at saka yung creatures, sea creatures sa karagatan. So yun yung ikalima. Ano yung ika-anim? Let the land produce living creature. Livestock. Mga hayop sa lupa. Mga hayop sa lupa. Hindi lang po livestock yan. Lahat. Maamo, mailap, malaki, maliit. Pati yung mga gumagapang. No? Yun yung pinakahuli niyang ginawa bago niya gawin yung tao. Take note of this po mga kapatid. Sa ika-6th day, nagawa niya na yung halos lahat ng creation. Okay? Bago niya ginawa yung mga hayop sa lupa. Tapos, tsaka niya ginawa yung tao. Take note din po dito sa verse 26. Nakikita niyo po ba yung sinishare screen ko? Opo, Pastor. Maliliit, Pastor. Di namin. Okay, basta verse Pagkatapos, 26, sinabi ng Diyos, ngayon, Okay. likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Question. Sino ang unang nilikha ng Diyos? Sino? Sino ang unang nilikha ng Diyos? Lalaki o babae? Dito sa chapter na to. Lalaki. Sigurado kayo? Lalaki po. Saan makikita yon? Finish what I was doing. Sa 27, Pastor. Sige, basahin natin 27 Pakibasa, Ate Irene. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So, Sila'y pinagpala.
May sinabi po ba na ang unang ginawa ay yung lalaki kaysa sa babae? Wala. Hindi. Wala. Parang parehas, sabay silang So, saan yun babae, nabasa lalaki yung at babae sinasabi? pastor sabi. Saan nyo nabasa yung sinasabi nyo na nauna yung lalaki at kaysa sa babae? Kasi pastor, 'di ba sabi daw kinuha sa tadyang ang babae Sino nagsabi? sa lalaki. Sino po nagsabi? Kwento. Ayun nga mahirap yung naniniwala lang tayo sa sabi. Dapat binabasa mismo natin yung teksto. So ano yung pinagbatayan nila na yun, na teksto? Saan yun? Saan binasa yun? Sige nga, kung familiar kayo sa Bible nyo. Saan mababasa yun? Na unang nilikha yung lalaki sa babae. Ano ba? Basahin pa natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sa verse, pastor? Verse 18? Chapter 2, verse 18? Chapter 2, verse 18? 18. Oo. Okay, tignan natin Chapter 2, verse 18. Pwede bang pakibasa, Ate Gemma? Verse 18, the Lord said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God have formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. Una pala yung mga mga beasts pala, mga kasama sa Basahin niyo po lalaki. muna. Basahin niyo po muna. Tutapusin niyo po muna, Ate. Hanggang So, he brought them. hanggang 20. Sorry. Diba? He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called its living creature, that was its name. So the man gave names of all the livestock, the birds of the air, and all the beasts of the field. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Anto 23, Pastor? Nasaan na po kayo? The man sa 23. Okay na po yan. Okay na yan. Ngayon, tanungin ko po kayo. Base doon sa binasa ni Ate Gemma, nag-start siya chapter 2 verse 18 hanggang 22. Okay. Tanungin ko kayo. Bakit sa chapter 1, bakit sa chapter 1 ang sinabi, ang unang mga nilikha ay yung mga hayop? In fact, naunang nilikha yung mga ibon, yung mga sea creatures, tapos yung mga land animals, bago yung tao. Maliwanag yun, di ba? Chapter 1, binasa natin kanina. Pero pagdating sa chapter 2, bakit sinasabi dito, nalikha muna yung lalaki? So, naglikha ng tao yung Diyos, at
yun ay isang lalaki. Tapos, naisip niya, hindi pwedeng mag-isa lang yung lalaki. Kailangan may kasama siya. Tsaka pa lang niya ginawa yung mga hayop. Di ba? Ayun o, sinabi, verse 19 ha. Verse 19, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa impapawid. No? Hayop sa langit at saka sa lupa. Dinala niya ito sa tao upang ipaubaya ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Pero ang ending, no, wala isa man sa mga ito ang nagbigay na makasama at makatulong niya. Bakit dito sa chapter 2, nauna ang gawin ng Diyos yung tao na lalaki kaysa sa mga hayop? Pero sa chapter 1, nauna yung mga hayop bago yung tao. At the same time, sa chapter 1, sabay ginawa ng Diyos ang lalaki at babae. Pero bakit sa chapter 2, nauna yung lalaki, tapos tsaka yung babae? Anong answer niya ng pastor? Kayo, sumagot. Anong sa palagay nyo ang sagot sa tanong na iyon? Ngayon nyo lang ba nalaman to? Hindi daw suitable. Anong hindi suitable? Ito pala, I will make a helper suitable for him. Ang tanong mo pala, Pastor, bakit na una sa chapter 1 ang mga animals? Mm-hmm. So, ano Hindi namin po ang sagot? Hindi ko alam. Merong nakakaalam? Ang makasagot, merong prize. Irene, sagutin mo, Irene. In summary, also the economic 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Anong pinag-uusapan natin dito? Anong literary genre? Meat. Meat. Kasi meat ito eh. Hindi importante sa meat yung mga detalye. Ay, Ang importante sa meat, ano yung tinuturo niyang katotohanan sa likod ng mga images, metaphors. Pangalawa, dapat niyong tandaan, itong Genesis chapter 2 ay ibang creation story kesa sa Genesis chapter 1. Yung Genesis chapter 2, historically, actually yung verse nagsimula sa itong verse 4, 4b. Yan ang unang naisulat compare sa Genesis chapter 1. At ang sumulat niyan, magkaibang tradition writers. So, tsaka na natin pag-usapan yung tungkol sa tradition writers. Pero basically, itong dalawang material na ito ay myth. Okay? Mito. So, huwag kayong makipagtalo
sa mga tao na hindi kasi ito yung sinasabi sa Genesis chapter 1. Huwag kayo masyadong magpa-hook doon sa mga detalye. Makikipag-away kayo na, hindi, sabi sa Genesis chapter 2, nauna yung lalaki. Kaya dapat mas mataas yung lalaki kaysa sa babae. Yung pinagbabatayan nyo, meet na ang purpose naman niya, hindi ganun. Hindi magbigay sa inyo ng factual information. Maraming creation story sa mundo. Sabi nila, aabot siguro sa bawat kultura nasa thousands na creation story. At ilan lang to sa mga yon. Meron nga tayong sariling creation story, di ba? Mm-mm. Bilang mga Pilipino, na ang tao daw galing sa kawayan. Not only provide Yeah. Meron pa yung yung tao daw ginawa daw ng Diyos na parang tinapay. Tapos nilagay sa oven. allowing them to Yung una niyang luto, medyo hilaw kaya maputi. Yung pangalawa niyang luto, nasobrahan naman kaya nasunog, kaya maitim. Tapos yung pangatlong luto niya, yun nakuha niya na yung tansya. Kaya saktong-sakto, brown. Yun daw yung mga Pilipino. Oh. Meron din tayong kasariling creation story. Yung Pero- pastor, creation story about ang tao daw nagmula daw sa unggoy. Ay, hindi yun myth. Ano yun? Yun ay scientific research kasi yun, te. Ah, So, hindi mo siya pwedeng i-consider na myth. iba pala yun. Iba yun. Evolution. Oh. Hindi siya pwedeng i-consider na myth. Ang myth, usually, merong hindi nangangailangan ng mga factual information or mga katibayan, proof. Ipinapaliwanag lang nito na kung paano nagsimula ang isang bagay, lalo na yung mga bagay na hindi kayang arakwin ng isipan ng tao. Lalo na pag sa usapin ng Diyos. Sino bang makakaunawa sa isipan ng Diyos? Sino bang tao ang nakakita kung paano nagsimula ang Diyos? Wala naman. So lahat ng ito, myth. Pero tandaan natin na yung myth, pagdating sa Biblia, lalo na sa biblical studies, kahit nga sa literature, hindi kinoconsider nila yung myth as katang-isip. Tandaan niyo po yan, ang myth hindi katang-isip. Ito'y ginagamit upang maipahayag ang theological. Pag sinabing theological, ito ay pag-aaral tungkol sa Diyos o sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Theological na katotohanan sa pamamagitan ng simbolismo at imahe. Doon sa binasa natin kanina, Genesis 1 and 2, marami dyan mga symbolism at saka images. So, wag kayong masyadong mag-react na, ano ba yung sinasabi ni Pastor? Myth daw yung Genesis. Ibig sabihin, gawa-gawa lang. Hindi po yun gawa-gawa lang. Yung mga nagsulat niyan, merong gustong ipaunawa sa atin na nagbabasa. Na ang katotohanan, merong Diyos na lumalang nung lahat ng bagay. That's the basic message nung sinasabi nung Genesis chapter 1 and 2. Merong Diyos na nagbigay ng buhay
sa tao. Na merong Diyos na lumalang sa tao na hinango niya sa kanyang larawan. Yun yung gusto niyang ipaunawa sa atin. Huwag tayo masyadong magtalo-talo doon sa mga small details. Kasi hindi yun mahalaga sa myth. Ang mahalaga dyan, ano yung sinisimbolize o binibigay na mensahe ng mga images na yon o mga simbolismo na yun. Yun yung importante sa myth. Kasi walang makapagpapatunay kung paano talaga nagawa yung tao. Kahit nga ikaw yung unang ginawa na tao maiisip mo pa ba na kung paano ka ginawa? Hindi mo naman makikita yung sarili mo habang ginagawa ng Diyos. Di ba? Kaya siya myth. Pero hindi ibig sabihin yun, katang-isip o walang katotohanan. Meron sinabi maganda itong isang batikang manunulat, si J. Neil Garcia. Sabi niya, myths are not false at all. They are rather about accessing the knowledge and experience of the deepest kinds of human truth. So ginagamit to ng mga manunulat upang ipaunawa, ma-access yung pinakamalalim na karunungan at saka yung karanasan, experience, no, ng katotohanan sa tao. Wala naman pwedeng magsabi na walang Diyos Maliban na lang kung atheist ka, di ba? Pero tayo na mga Kristiyano na naniniwala na may Diyos, naniniwala tayo na merong lumalang sa mga bagay na yun. Lahat ng bagay na nakikita natin sa ating paligid, maski tayo, alam natin na hindi tayo mag-e-exist kung walang isang Diyos, isang makapangyarihang nilalang sa taas, ang lumikha sa mga bagay na yun. Yun yung pinaka-truth. Pero sinasabi rin ang magandang isipin din natin ito, na yung sinasabi ni Joseph Campbell. No? Sabi niya, the real position is to realize that the word God is metaphorical of a mystery. Misteryo. No? Katotohanan siya, pero misteryo kasi hindi mo lubos na maunawaan kahit sa limitado mong kaisipan kung paano nangyari yung mga bagay na yun. And the mystery is absolutely beyond all human comprehension. The first thing to know when you're dealing with these symbolic forms is that the ultimate reference is beyond all categories of human thought. So, yung myth, it's not necessarily na gawa-gawa. Ginagamit siya ng tao as a material or as a tool, literary tool, para ipaunawa yung hindi lubos na kaya nating ipaliwanag sa limitado nating kaisipan. Ganun siya. Maliwanag? May tanong? Nasindak ba kayo sa pinag-uusapan natin? Pastor, ngayon namin nalaman na ang Genesis pala, akala namin history. Hindi po siya history. Kaya huwag niyong pagtalunan yung masyado mga detalye. Kasi hindi naman siya history. Kung history yan, tsaka niyo pagtalunan. Kahit nga sa history minsan lalo na pag yung history na babalikan nyo ay napakatagal na panahon.
Di ba? Pinagtatalunan pa yung detalye. Pero itong bagay na to, hindi siya history. This is a myth. Meron siyang gustong establish na katotohanan para sa mga tao na hindi kayang arukin ng ating isipan. Sinasabi niya, merong Diyos, merong lumalang sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Okay? Dili dapat pala to i-debate. Oo, walang kwenta na pagdebatehan yan. Kung lalo na pag-uusapan nyo yung mismong detalye. Na, unang nilikha ang tao unang nilikha ang lalaki kaysa babae kaya dapat mas mataas yung mga lalaki, etc. etc. Hindi po, hindi ganun yun. Hindi, mali yung pag-unawa mo sa sulat na yun. Kasi hindi mo inalam at the first place kung anong genre niya. Kaya nga importante, pinag-uusapan natin, inaalam natin, anong genre to? Okay? Next, sermon o pangangaral. Ito, madali na lang to. No? Ito yung mga aral, mga turo, mga talumpating nagtuturo ng katuruan, katotohanan at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Basic example, yung Sermon on the Mount ni Jesus. Matthew chapter 5 verse 7. Ay chapter 5 hanggang chapter 7. Meron din alam ko sa Luke. Ang dapat yung tandaan dito, no, ay karaniwang nagbibigay ito ng praktikal na aplikasyon ng salita ng Diyos. No? So, madalas, ito, sermon, usually, straight to the point to. Straight to the point. So, pwede mo siyang tratuhin na dahil straight to the point siya, pwede mo siyang tratuhin na anong tawag nito? As is. O kaya yung literal. Yun is specific na sinabi ni Jesus eh. Kasi nga, sermon siya. Yung genre niya, sermon. Straight to the point. Hindi siya yung katulad ng ibang genre na gumagamit pa ng mga metaphors, ng mga talinhaga. Pag sermon, straight to the point. Tapos, yung pangatlo, mga sayings, kasabihan. Usually yan, maikling pahayag na naglalaman ng karunungan at pang-araw-araw na aral. Halimbawa dyan, yung Matthew 16:24-25. Pwede bang pakibasa nyo? Matthew chapter 16:24-25. Tapos John chapter 15:12-13. Matthew 16:24. Matthew 16, ano, Pastor? Matthew 16. 24, 25. Hindi niyo po 24, nakikita 25? yung sinishare screen ko? Wala po. Bakit wala? Ay, sorry. Yung Bible pa rin po, Pastor. Oo nga pala. Ayan, yan. Nakikita nyo na? Po, Matthew 16:24-25. Okay. Matthew 16:24-25. Okay, basa po. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Yan, saying niya. Yung John chapter 15 verse 12-13.
Anong sinasabi doon? 15 verse 12. 13. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig. Ay ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yan. Salamat, Ate Irene, sa pagbasa. Di ba, straight to the point siya? So, ito, gumagamit, tandaan nyo, gumagamit ito ng mga matalinhagang salita upang magbigay ng malalim na aral. No? Pero straight to the point, madaling maunawaan. No? So, yun yung mga saying. Pag sinabing pasanin ang krus, anong ibig sabihin ba ng pasanin ang krus? Lalo na sa konteksto nila Jesus nung panahon na yun. Hindi ba yung krus is sign of death penalty? So madali mo siyang mauunawaan sa lenteng iyon pag yun yung tinignan mong bahagi. So yun, sayings. Yung pang-apat, porkoy story or kwento ng pinagmulan. Porkoy. Porquest. Kwento ng So, pinagmulan. ano ba tong literary genre na ito na porkoy story? Ito yung mga kwento na nagpapaliwanag kung bakit may particular na bagay o pangyayari sa mundo. Halimbawa, yung isang naging halimbawa diyan, yung pagkakaroon ng iba't ibang wika, no? Ginamit, inexplain yon sa Tore ng Babel, no? Genesis chapter 11 verses 1 to 9. So, etong porkoy story, parang myth din siya. Pero ang kinaibahan niya lang niya, ang layunin niya, magbigay ng paliwanag bakit nangyayari itong mga bagay na to. Ganun siya. No? Iba yung kanyang layunin. Pero at the same time, hindi mo rin siya pwedeng i-consider as factual or as historical account na talagang nangyari. Okay? Bagamat may simbolismo, pinapakita nito ang paraan ng Diyos sa pagkilos sa saysayan. Yun yung pinaka-importante doon. No? So yan yung porkoy story. Next, pang-5, epic or epiko. Usually, ang epiko, ito ay mahabang salaysay, kwento ng kabayanihan na nagpapakita ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Usually, merong central character. Merong isang tao doon sa kwento na nagpapakita ng kanyang kabayanihan, yung kanyang pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Ang isang example dyan, si Moises at yung Exodus story. Diba? Ano pang mga epiko ang naiisip nyo sa Bible na may ganitong klase ding tema? Istorya ng kabayanihan. Sige nga, kung familiar kayo sa mga Bible story. Marami yan sa Old Testament. Bayanihan. Ezekiel. Ano? Joshua. Joshua. Okay.
Meron pa ba? Anong kabayanihan ang ginawa ni Joshua? Ate Jen. Basahin ko muna. Ayan, huwag niyong babasahin ngayon kasi ang haba niyan. Isang libro yan. Ano bang familiar kayo sa Sinabihan, kwento ni Joshua? sinabihan siya ng Panginoon, take courage. Okay? Bakit niya sinabi yon kay Joshua? Kasi may mga kalaban. Yan. Kasi nga, papasok sila dun sa isang lugar na puno rin ng mga tao. Hindi nila basta-basta sila makakapag-occupy doon ng land. Marami silang kinalaban na mga maliliit na kaharian doon. At it took courage para matalo yun, magapi yun, at kailangan nila ng pananampalataya ng Diyos. At si Joshua, ang pinuno, leader nila. Kaya siya pwedeng ituring na epiko. Ano pa? Meron pang isa na paboritong kwento ng mga Sunday schooler. Sunday schooler. David and Goliath. Di ba epiko rin yun? David and Goliath. Oo. Kabayanihan din yun. Si David lang nakatalo kay Goliath Takot na yung mga tao dun Sinakita nila, ang laki-laki daw ni Goliath. Pero si David, kahit na hindi siya sundalo, kahit hindi siya gumamit ng espada at mga sanggalang na sinusuot ng sundalo, tirador lang, tsaka makinis na bato mula sa ilog ang ginamit niya. Napabaksak niya si Goliath. So dapat nating tandaan sa literary genre na to, madalas itong nagbibigay diin sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Madalas ito ay kwento ng kabayanihan at yung katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Pang-anim, yung legends. Alamat. Yung legends, parang myth din siya. Hindi kailangan na masyadong magbase sa mga detalye at tratuhin ito ng mga historical facts. Hindi. Legends ay parang myth din na merong nais ibahagi sa atin na malalim na karunungan, kaisipan. Ito ay mga kwento na maaaring may bahagyang batayan sa kasaysayan. Pwedeng may basis siya sa history. Pero, usually, yung kanyang detalye at saka yung ipang mga pangyayari, dinadagdagan nila ng mas dramatic na detalye upang ipahayag yung isang aral. Halimbawa, yung kwento ni Samson. Yan. Yung kwento ng mga judges. Yan. These are legends, mga alamat. Dapat niyong tandahan na bagamat may ilang bahagi na mukhang di makatotohanan, mahalagang unawain ang aral na nais iparating ng kwento. Kasi sino ba namang tao na kayang i-demolish yung isang napakalaking gusali sa pamamagitan lang nung kanyang lakas? Kahit sino sigurong tao, hindi kaya yun. No? Yun, exaggerated yun. Dagdag na dramatikong detalye. Pero dapat, ang mas titignan nyo doon, ano yung sinasabi nitong aral?
the lesson. Yun yung lagi nating hahanapin doon. Even sa myth o doon sa iba pang mga literary genre na ating una na natalakay. Ganun siya. Okay? So, ano yung pinagkaiba ng alamat sa myth? Usually, yung myth, nakatuon siya sa bagay patungkol sa Diyos, sa pinagmula ng sangkatauhan o ng sandaigdigan. Yung legends naman or mga alamat, usually nakabase sa mga nangyari sa kasaysayan na dinadagdagan ng dramatikong detalye. So, mas malapit siya sa historical account. No? Ganon siya. Pang-pito, ito na yung huli. Parables or talinhaga. So, pag sinabi mong talinhaga, ito yung mga maikling kwento na may spiritual na aral. Gumagamit sila ng simbolismo at pang-araw-araw na halimbawa. So, halimbawa dyan, ang alibughang anak, no? That is parable. Dapat niyong tandaan na hindi ang detalye sa talinghaga, hindi lahat ng detalye sa talinghaga ay may malalim na kahulugan. Ang mahalaga ay ang pangunahing mensahe. Yun yung pinaka-importante doon. Yung pinaka-pangunahing mensahe. Secondary na lang yung ibang detalye. Kung titignan mo, baka meron pang may bigay doon na mga karunungan na pwedeng maibigay doon sa mga yun. Okay? So, usually, ang parable, ang sabi nila parang parallel. Meron siyang earthly things, yung kanyang mga character. Tapos, meron siyang heavenly lesson. Ganun yun, usually yung tawag nila sa mga parables. Pero meron din nagsasabi na yung parables is, anong tawag niyan? Nakalimutan ko yung word. Ano na nga yun? Nawala na sa isip ko. Pero para siyang tumutuligsa doon sa kasalukuyang kalagayan o status ko ng lipunan. Ganon siya. Subversibo. Yan. Subversive speech. Yung ibang mga scholars, ang paniniwala nila sa parables is subversive speech. Kasi yung parables, tinatry niya na baliktarin yung present na realidad ng lipunan na hindi makatwiran, na masama at hindi naaayon sa layunin at kagustuhan ng Diyos. Ganon siya. Kaya madalas si Jesus sa kanyang mga pangangaral, lagi siyang dinadaan niya lagi sa parables. Kasi gusto niyang makiliti yung isipan ng mga tao. At alam ng mga tao na pag parables yon, yung naririnig nila yon, ibig sabihin merong binibigay sa kanila na alternatibong kaisipan o realidad na pwedeng mangyari.
maliban doon sa nangyayari sa kanila sa kasalukuyan. So, ganun yung parables. Tanong, mayroon ba kayong tanong? Naunawaan ba? Dalawang bagay lang po yan eh. Pag walang tanong, it's either naunawaan nyo ng lubos o hindi nyo siya naunawaan. Gutom na ba kayo? Gutom na ba kayo kaya hindi na kayo makasagot? Kumain na ako, Pastor. Sila, ewan ko sa kanila kung kumain na. Kaya pala si Ate Gemma yung active na active. Okay, kung Sige, wala na, nagkakain ako ng kung wala na, mag-quiz tayo. agoy. Joke lang. Tsaka na yung quiz. Conclusion. Ito yung mahalaga na baunin natin sa ating isipan sa pag-aaral natin ngayon ng mga literary genre. Tandaan natin na ang iba't ibang literary genre o uri ng panitikan sa Biblia ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Mahalaga na matutunan natin kung paano basahin at unawain ang bawat genre upang mas lalong lumalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Huwag natin siya laging i-take literally. Kasi most of the time, yung mga nakasulat sa Biblia, hindi siya dapat literal na inuunawa o literal na tinatanggap. Nasasabihin natin, ito nakasulat sa Bible pero hindi mo tinignan yung uri ng genre niya, literary genre niya. Maganda yung sinasabi dito ni Mark Sandin. Isa siyang progressive na theologian. Sabi niya, those who take the Bible literally are actually undervaluing it. Sabi niya, ibig sabihin niya doon, yung mga tao daw na inuunawa o tinitignan yung Biblia literally, yung mga nakalagay sa Biblia, mga teksto sa Biblia, literal. Ibig sabihin, walang labis, walang kulang. Kung ano yung nabasa niya, yun. Kapag yung mga tao daw na yun, na ganun yung pag-take sa Bible, literally, hindi nila hindi nila talaga naiaangat yung value ng Biblia. In fact, ibinababa nila, undervaluing it. Ibinababa nila yon kasi, paano? By ignoring its complexity, history, and diversity. Hindi mo tinitignan yung complexity ng teksto. Kaya nga sinasabi nila ng mga scholars, ang Bible daw is very unique. Anong tawag nila doon? Sophisticated na literary work. Kasi hindi lang siya mayroong iba't ibang books. Hindi lang siya sinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon at kalagayan. Ito rin ay isinulat sa iba't ibang genre, iba't ibang uri ng panitikan. So dapat, pag inuunawa natin yung teksto, at habang pinapalalim natin yung kaalaman natin sa pag-unawa doon, huwag natin laging kaligtaan na meron siyang mga historical and cultural context
at the same time literary context na dapat isinasaalang-alang natin pag tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng Biblia. Okay? Amen? Pwede bang Amen. makarinig ng Bas- amen? Amen. Amen. Pastor. Tanong, may tanong pa? Pastor, Amen po. yung ano para sa figure of speech. Figure of speech. Speech. Ano pong tanong mo doon, Ate Jen? Isa ba to sa ano? Isa ba to sa panitikan? Kung ano ba siya? Literary genre? Oo. Hindi siya literary genre. Ano siya yung figures of speech po kasi is word or phrase na nagbibigay ng kahulugan. Pwede siyang consider as literary tool pero not as literary genre. Kasi pag literary genre, usually mas malaking material. Ang figure of speech, isang word lang yan or phrase. No? Kunwari, yung isang example ng figure of speech, it's raining cats and dogs. Anong ibig sabihin nun? Nag-umula ng pusa at aso. Or figure of speech nga siya so hindi mo siya iti-take literally. Pero ang ibig lang sabihin nun, sobrang lakas na ulan. Bakit siya ganon? Kasi, di ba ang aso't pusa, pag nag-aaway, maingay, sobrang destructive. Pag sobrang lakas na ulan, parang ganon yan. Yung ano, Pastor, God is my rock. God is my rock. Yan. Figure of speech din yan. Pag sinabi mong God is my rock, hindi naman ibig sabihin nun ay bato yung Diyos eh. Di ba? Pero ano bang katangian ng bato na pareho sa ating Diyos? Yun yung gustong ipagita doon. Yun yung figure of speech. Pero hindi siya literary genre. Nakapaloob siya sa mga literary genre. Usually yan sa mga poetry, sa mga wisdom literature. Yan yun. Okay. Okay? Tsaka minsan kasi ang ugali natin bilang mga nagbabasa ng Bible or nag-aaral, gusto lagi natin inaalam laging ang purpose lagi natin makakuha ng sagot. Or yung naiisip nating sagot, ma-confirm natin na tama yun base sa mga nakikita natin sa Biblia. Hindi dapat ganun yung ating motivation. Bakit? I-share ko tong isang nakita kong post sa Bible. Which is, nag-a-agree sobra ako. Sabi niya, si Kevin Nye, in the Gospels, Jesus is asked 187 questions. So, sa Gospels daw natin, yung 4 Gospels, 187 na beses tinanong si Jesus ng 187 na tanong. Pero, sinagot niya lang yon ng around 8. 8 lang yung sinagot niya doon sa 187 na yun. At siya nagtanong 307 na beses. Anong gusto kong ibahagi sa inyo dito? Yung sinasabi rin nito ng nag-post si Kevin, na maybe faith isn't about certainty, but learning to ask and sit in the complexity of good questions. Huwag kayong matakot na magtanong. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, huwag kayong matakot na magtanong.
na mag-explore. Hindi kabawasan ng ating pananampalataya ang pagtatanong. In fact, mas lalo yon nagpapalago at nagpapalawak ng ating pananampalataya. At kung makakahanap tayo ng mas malinaw na kasagutan doon sa mga tanong natin, yun yung magpapatibay sa atin lalo ng ating pananampalataya. Kaya pag nagbabasa kayo, nag-aaral kayo ng Bible, mas maigi na magtanong kayo na magtanong. Bago kayo gumawa ng reflection. Bago kayo mag-go doon sa conclusion. Amen? Amen, Amen. Pastor. Nagigess nyo yun? Malinaw po ba O yun? dapat magtanong, Oo. magtanong na magtanong. Magtanong ng magtanong. Ay, tatanong ako sa iyo mamaya, Pastor. Ngayon na. Tungkol- Bakit mamaya pa? Tungkol sa Ngayon na lang. Tapos na tayo. seven last... Hindi sa seven last word na yun eh. Sa Ibang 7 tanong last yun. words. Sige. Mamaya na lang. Pero may tanong pa ba related dito sa ating pinag-uusapan? Maliwanag yung... Wala na, Pastor. Parang nagulo lang yung isipan ko sa meet. Pero maliwanag ba na yung purpose kung bakit natin pinag-aaralan tong uri ng mga panitikan? Maliwanag. Para alam natin paano natin tratratuhin yung mga Bible passages na ating nababasa. Okay? Okay? Sige, tayo ay, kung wala nang tanong, tayo ay manalangin. Let's pray. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa karunungan mo, sa patuloy na biyaya mo ng malawak na kaisipan at bukas na pag-unawa sa mga bagay na bago sa amin. Huwag mo nawa kaming hayaan na matakot na magsuri, magsaliksik at magtanong sa aming pananampalataya, sa aming mga nababasa at napag-aaralan sa Biblia. Nawa magbigay daan ito upang magsuri kami sa mga bagay na tila alam na namin, pero may mga bagay pa pala na kailangan pa namin saliksikin. Turuan mo kami na magsaliksik, kumilatis, magsuri, magbulay, para pa lalo namin mapalalim at mapalawak ang aming kaisipan at ang aming pananampalataya, at magbunga nawa ito sa amin na mga bunga ng banal na Espiritu na siyang magpapatibay at maghuhubog sa aming pagkatao bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ni Kristo. Dakilang Diyos, patuloy mo pa kaming samahan sa kabuuan ng gabi hanggang sa aming pamamahinga. Nawa ang iyong biyaya ng kapahingaan ay maranasan namin sa aming pamamahinga mamaya. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at bigyan mo kami ng masayang puso na may kagalakan sa pagsasama-sama namin muli sa pananambahan bukas. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at ang mga susunod pang oras sa gabing ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.